Mga kabayan, matapang at walang takot na ibinunyag ni Dondon o Julie Patidungan alias Totoy na ang bilyonaryo at negosyanteng si Charlie Atong ang mastermind sa likod na mga nawawalang sabungero mahigit 4 na taon na ang nakakalipas. Na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Ayon kay Dondon, nasa kanya ang alas at may hawak siyang ebidensya para patunayan ang mga aligasyon laban sa maimpluwensya, makapangyarihan at bilyonaryong tao na si Charlie Atong. Sa isang interview, sinabi ni Dondon na may hawak siya mga video at ebidensya na nakasave sa USB at nakahanda siyang ilabas ito bilang patunay. Paano mo, sabi mo nga ay kaya mong patunayan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing sabungeros? May mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko, yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. Maliban sa video na hawak ni Dondon, mayroon din siya mga resibo o voucher na itinatago kung saan ay dokumentado ito. Mayroong pirma, petsa at mga pangalan ng mga pulis na binayaran di umano ni Atong para isagawa ang mga krimen o pagliligpit sa mga missing sabungeros. Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Yes, mayroon ako, may mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako, ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong. Kung matatandaan, dumipensa si Atong at ipinagtanggol ang sarili kasama ang kanyang mga abogado at naghain ng 5 kaso laban kay Dondon. Ayon kay kailangan na nilang lumantad at proteksyonan ang sarili dahil kawawa na sila masyado. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga... huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko lang proteksyonan ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Dagdag pa ni na pera-pera lang ang dahilan kung bakit dinadawit ni Dondon na siya ang nasa likod ng krimen kaugnay sa pagkawala ng mga sabungeros. Punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Napareho kagabi na lang to. Sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n na tulungan daw si Dondon kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Giit naman ni Dondon, binabaligtad lang ni Atong ang kanyang mga pahayag kung saan ay siya mismo ang inopera ng negosyante ng 300 milyon para may ibang bansa at manahimik na lang. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Azerel. Alam mo na yan. Kaya itong sinasabi ko, 2 kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Attorney Carol.
Samantala, sa panig naman ng Department of Justice, sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na ikukonsidera na nilang suspect itong si Atong Ang dahil sa mga pahayag at hawak na ebidensya ni Dondon. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutors. Bagamat inamin ni Remulla na mahirap kalabanin o banggain ang kampo ng maimpluwensya at bilyonaryong si Charlie Atong Ang, aniya kakampi na lang nila ang taong bayan na siya mismo magpapatunay na kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at base na rin sa ebidensya at itatakbo ng kaso. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa alas at mga ebidensya na hawak ni Dondon o Julie Patidungan, sapat na kaya ito para mapatunayan at managot si Charlie Atong Ang sa mga krimen na ibinibintang sa kanya kaugnay sa kontrobersyal na missing sa Bongeros? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Okay, so ito po muna ang tingnan natin bago ko i-explain ko ano ba talaga yan. So kung makikita po ninyo dito, si Patidongan po or si alias Totoy, ang rason po kung bakit siya nagte-testify ngayon or naggumagawa ng mga statements is because he has expressed willingness to testify as a state witness. So gusto po ni alias Totoy na maging state witness po siya for the prosecution. Kaya niya ginagawa to currently yung ginagawa niya. So ito po, this is a news article po from Daily Tribune. Makikita po ninyo yan. And then alias Totoy, caps under Atong Ang's Payola yung title. So i-search nyo na lang po yan. So anyway, ang state witness po, the easiest way for me to explain that is it is a witness na ipapa-admit po ng prosecution in the case at yung witness po na yun is also involved po sa krimen na yun. Okay, so ulitin ko lang po para mas maintindihan nyo talaga. Ang state witness po is a person or individual who was actually involved in the commission of a crime. However, gusto siya gawing witness for the prosecution. In other words, magte-testify po siya ngayon for the benefit of the state or for the prosecution. Kaya nga yung tawag is state witness. Okay, yan po yung brief explanation po niyan. At ang rason po kung bakit yung mga tao or yung mga accused gusto maging state witness is one of the benefits po kasi niyan is magkakaroon kayo ng immunity from suit. Meaning kahit na po aminin nyo, ikanta nyo talaga lahat ng mga nangyari sa krimen, hindi po kayo magiging liable dun sa mga sabihin nyo. Yun yung kapalit para pag maging state witness kayo. Kasi basically literal na bumaliktad po dito yung accused, diba? From the side po siya nung defense as an accused, ngayon naging part na po siya for the prosecution or for the state. Kaya nga po state witness yung tawag. And most likely kaya po si alias Totoy ngayon is nagsasabi siya na meron pang mas mastermind sa kanya is because one of the requirements po kasi para maging state witness ka is hindi ikaw yung pinaka-guilty sa krimen. Okay? Pag ikaw po yung pinaka-guilty, kahit na po kumanta ka, you will be disqualified from being a state witness. So ngayon si alias Totoy, he is making it appear na there is someone higher than him na nag-utos talaga in the commission of the crime in order for him to qualify as a state witness. Because of that requirement nga po, yung he must not be the most guilty in the crime. Okay, so very interesting na po talaga to, and kung makita po ninyo, if magtuloy-tuloy talaga to mag-develop, I am sure mas may lalabas at lalabas pa po yung mga testimonies at mga other admissions po para mag-qualify sila as a state witness. May it be from Atong Ang himself, let's say from Gretchen Barreto, or from other parties pa na involved in this situation. Okay? Nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko ng kung ano-ano, puro side lang yan narinig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako, gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tignan nyo na lang, isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao,
lahat ng ina-accuse niya rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan niyo rin muna lahat ng binibintang niya, lahat naman iniimbestigahan niyo, kaigi naman ng ating kapulisan, sa ng DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So, kaya kami nandito na nga ngayon, at least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta, sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng tanungan sa husgado. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ka, masyado na kaming kawawa, kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano naman sinasabi sa amin. Tignan nyo lahat ang sinasabi niya, may politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So, yun lang masasabi ko lang. So, tungkol sa sinabi niya kahapon na nag-o-offer ako sa kanya ng 300 million na sinusuhulan ko siya. Gusto kong marinig nyo si Atty. Carol Cruz. Siya ang gumawa ng ano na yun. Siya magpaliwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na yung letter na yan, na decantation niya, tatawag niya kung ano yan. So, yun lang, please lang pakiusap ko lang, lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito, tingnan niyo pagkatao namin. Parang sinasabi niya sila, Engineer Celso Salazar. Engineer yan, hindi naman kriminal yan, paano naman sasabihin na gano'n? Ako, i-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, lover boy daw ako. Hanggang doon lang ako, wala na yun. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz. Importante, marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nung wali nga kahapon. May 4 na points na akong gusto i-share. Kasi yung sinasabi nga na yung 300 million na babayaran daw siya to recount kung ano man yung binigay niya, no? Yung na mga statements. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo, ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta sa dito picture, nagkita kami sa EDSA Shangri-La in June 12. Mga bandang hapon, mga 3 o'clock. Nakita ko siya on the other side. Siyempre kinamusta because kilala ko naman itong silang lahat. Pati si Jolie Patidongan, eto si Brown, na binabanggit ko. Tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pitmaster Foundation. Ako executive director, nakukonsulta ko sila, no? So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Don para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano man yung statements niya sa ano, magtago na, kasama ang pamilya. So number 2, dahil sa, nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang i-relay, sabi niya man, sabihin daw, para makonvince ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap. Subject to their mutual terms. Number 2, dahil dyan, I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21, nagkita kami sa Soler. Tapos after that, we have a short conversation, of course, kasi kilala ko naman sila, hi, hello, etc., kung kumusta to. And then, bumalik siya tumawag na, I also consulted, of course, si Mr. Kasi he's my chairman sa Pitmaster Foundation, ang dami naman natulungan nito, no? Then, sabi niya, bahala ka, ikaw naman yung abogado, alam mo naman ang gagawin mo, which I handed to Mr. Brown on June 21. And then there was an amendment of the affidavit, ni-request din nila na ayusin. Then I also handed the same day, at about 9 o'clock, nakita kami sa Petron, Katipunan, sa yung sa Milarista. Yun. Then number 3, during my course of conversation, that's number 3, nagtanong ako, after this 300 million, etc., after signing, ano ang gagawin?
Sabi, may plano silang umalis kasama ang pamilya. Iba mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon yung Julie Patidungan. Sabi naman, bumubukan na daw nga yung mata kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, meron naman silang visa sa US and Schengen visa, which he assisted with. He assisted the family. And number 4, I said, why I came to the picture, kasi nga, coincidentally, nagkita kami sa Shangri-La. And matters were relayed to me, discussed to me, and all other things. I designed all the plans, and I asked permission, and they told me to negotiate with him and relay the same. Yun na. Question. Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Pagka ano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang ng manok kumisa-misa niya para sa marketing lang yan, para mga tumaya. Pero sila Celso Salazar, ang negosyo niyan, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan niya? Kasi anong level ng relationship ni Julie? Were you acquaintance? Umabot na ho ba sa naging magpapari kayo? Close? Sharing secrets? Hanggang anong level po ba yung relationship? Naging trust. Kasi sobrang magtiwala sa mga tao. Siya ang trabaho ni Julie sa amin. Siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o siya rin nag-aasikaso farm, yung maliliit na mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya. Meron pala siya mga third case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang Dondon na yan? Ang Dondon na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami nag-due diligence. Nakita namin na ang Dondon na to ay criminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. No? May nag-complain on sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na dinirepresent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So, our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong ito. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong,
Siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. Tatlo yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon nga naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guard, tsaka napakadaming firearms. Kaya natatakot, yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to, ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan. At takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court yung darating na doon.